Alam mo, praning ka na naman eh. Nagtatrabaho ko ng maayos. Kung ano-ano naman ang pinag-iisip mo. Ano ba talagang problema mo? Problema ko? Ikaw! Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa mo sa akin. Pambihira naman, Emily. College pa tayo noon. 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ka pa rin makamove on? Alam mo kung anong problema niyong mga babae? Kahit hindi niyo pa kaya magtiwala, tinatanggap niyo ulit ang mga lalaki. Kaya kahit anong gawing pagsisikap ng lalaki para magbago, hindi niyo na napapansin yon. Eh di kasalanan ko pa ngayon kung bakit ako ganito? Kung hindi ka lang sana nagloko ngayon, eh di sana hindi ako magkakaganito. Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan ngayon, di sana hindi ka nalang pumayag na magpakasal tayo. So, nakikipag-iwalay ka na ngayon? Tanga ka ba? Anong makikipaghiwalay? Sinasabi ko lang kung anong ginagawa mong katangahan. Mas ka! Ikaw ang tanga. Maganda ang trabaho ko sa Maynila. Mas pinili mo pang tumira dito sa Iloilo. Ngayon, wala akong maayos na trabaho dito. Puro extra na lang. Buti nga tinutulungan tayo ni Norbel sa mga gastusin dito sa bahay eh. Kasi kung hindi tayo mabubuhay. Hindi ka na nahiya? Bakit ako mahiya? Bahay ko to. Bahay mo nga to. Kaya nga ganyan ang ugali mo eh. Kahit na anong gawin kong pagsisikap, hindi ko nakikita yun. Iwas na ako sa mga babae tapos pag-iisipan mo pa rin ako ng masama. Ay nako, buwisit naman oh. Ano? Sasaktan mo na naman ako? Kaya ng ginawa mo ng nakaraan? Tumigil ka. Huwag mo akong udyukan, Emily. Sinasabi ko sa'yo. Ano, sasaktan mo nga ako? Diyan ka naman magaling, di ba? Sinabi ng manahimik, Kuya, tama na! Naawat ni Norbel ang kanyang kapatid na sana ay sasampalin na si Emily. Agad din namang umiwas ng kamay si Boyet at umupo na lang sa tapat ng lamesa. Gigil na gigil ang mukha nito na parabang uusok na ang ilong. Ano ba naman kayo? Para naman kayong mga bata. Araw-araw na lang kayong nag-aaway. Oo, nakikitira lang ako rito. Pero sana naman pakitaan nyo naman ako na maganda. Igalang nyo ako at igalang nyo din ang mga sarili nyo. Pwede naman yun, di ba? Hindi nakapagsalita ang mag-asawa. Mula kasi ng pansamantalang makitira si Norbel doon, puro sigawan at murahan na lang ang kanyang naririnig. Kung may matutuluyan nga lang siyang bahay para sa trabaho niya, hindi na siya magtitiis sa bahay na yun. Ikaw naman kuya, kapag nagbubunga nga itong si Ate Emily, hayaan mo na lang. Alam mo naman ang babae, makalak talaga eh. Huwag mo na lang sabayan. At ikaw naman Ate Emily, sana naman magkaroon ka ng konsiderasyon. Makita mo rin sana lahat ng pagsisikap ni kuya. Mapatunayan niya lang sa'yo na nagbago na siya. Kasi kung hindi mo kaya magtiwala, hindi dapat kayo nagsasama eh. Huminga na lamang ng malalim si Emily at Boyet. Hiyang-hiya sila kay Norbel. Yun kasi ang unang pagkakataon na pumagitna na sa kanila ang binata. Pasensya na tol ah. O sige na, ituloy mo na yung ini-edit mo dun sa kwarto mo. Kuya, ate tama na please. Hindi naman sa naiingayan ako kaya ako nagsasalita eh. Nagsasalita ako kasi hindi ko na kayang makita na nag-aaway kayo palagi. Lumangulang sa kanya ang babae. Bumalik na rin si Norbel sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang mga sandali ay nanahimik na rin ang kanilang bahay. Sumilip ulit si Norbel sa maliit nilang sala. Nakita niyang tahimik na nanonood ng TV roon ng babaeng si Emily habang wala na naman si Boyet. Lumabas si Norbel at nagyayang kumain sa babae. Tumanggi lang si Emily dahil hindi naman daw ito nagugutom. Nasaan si kuya? Nasaan pa? Di nasa bilyaran na naman. Kaya mo na. Nakaka-stress kasi talagang maging sales agent sa bayan. Lalo na ngayon, maraming tao sa mga mall. Tumingin ng seryoso si Emily sa binata. Ikaw, kailan ka pa mag-aasawa? Ngumisi si Norbel at napailing. Nakakatakot ang pag-aasawa. Kita nyo naman kung anong nangyayari sa inyo.
Sorry kung naging dahilan pa kami para magdalawang isip ka na bumuo ng pamilya. Hindi, biro lang naman yon. Hindi lang talaga ako handa para mag-asawa. Gusto ko munang mag-enjoy sa pagiging binata. Alam mo, gwapo ka, mabait, may pera kahit papaano. Swerte ang magiging asawa mo balang araw. Tumayo si Emily at kinuha ang remote ng TV at saka pinatay ang pinapanood. Ngumiti ito ng malapad kay Norbel. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Sige te, puntaan ko lang din si kuya. Dahil sa paninermo ni Norbel sa mag-asawa, ilang buwan din nanatili ang kapayapaan sa kanilang bahay. Hindi alam ni Norbel kung nag-aaway lang talaga ang dalawa kapag wala siya. O sadyang natuto na si Emily at Boyet. Pero higit sa lahat, ang mahalaga naman para kay Norbel hindi na siya nakakarinig ng sigawan at murahan. 5 buwan na rin ang nakalilipas. Malapit ang matapos ang kontrata ni Norbel bilang isang videographer sa bayan. Gusto niya na bago sana siya bumalik ng Maynila, maging maayos ang kuya at ang hipag niyang si Emily. Kumusta naman pala ang trabaho mo, Tol? Kita ko kanina yung ginagawa mo parang pang-promotional ng tourism yun ah. Medyo ayos naman ang trabaho ko kuya. Nakaka-stress din dahil sunod-sunod na mga ini-edit kong video eh. Naglalaro ang dalawa noon sa bilyaran. Sila lang ang tao roon dahil walang nagpupunta roon kapag maulan. Kumusta naman pala ang check-up ni Ate Emily? Ayun, malusog naman daw yung bata. Wag lang daw siyang masyadong ma-stress, sabi ng doktor. Yan, alam mo nang bawal siya ma-stress ha? Baka naman kung ano-ano pang gagawin mo. Ano ka ba? Alam mo namang matagal na akong nagbago eh. Ngayong magkakaanak na kami, mas lalo pa ako magpapakabuting asawa at ama. Sa katunayan, na-promote na ako sa trabaho. Sasabihin ko pala mamaya sa kanya. Nako, congrats ya! Mukhang magiging masaya ang pag-alis ko sa susunod na buwan ah. Sure ka ba na alis ka na? Kung wala ka pa namang kontrata sa Maynila, baka pwedeng dito ka muna. Sige, titingnan ko kuya. Nag-appear pa ang dalawa nung sandaling yon. Pagkatapos nilang maglaro ng bilyar, ay umuwi na rin sila sa bahay. Basang-basa sila nang makauwi sila dahil nawasak ang maliit na payong na dala nila. Nauna nang pumunta sa banyo si Boyet para magbanlaw. Habang si Norbel naman ay inalis na muna ang damit na suot at saka piniga. Sinampay niya yon sa tapat ng kanilang bintana. Paglingon niya sa kusina, nakita niyang nakatingin sa kanya si Emily habang hawak ang sandok. Sandali silang nagkatitigan kahit halos 5 metro ang distansya nila. Nang makaramdam ng pagkailang ang binata, ay ito na mismo ang nag-iwas ng tingin. Pagkatapos na makapagbanlaw rin si Norbel, ay sabay-sabay na rin silang kumain. Kapansin-pansin ang pagiging sweet ni na Boyet at Emily sa isa't isa. Napapangiti na lamang din si Norbel habang pinagmamasdan ng dalawa. Siya nga pala mahal. Naalala mo yung asawa na matandang nakausap natin sa palengke ng bayan last time? Yung sinasabi mong kababata ng mama mo? Oo, si Aling Norma. Bakit? Anong meron? Nangungutang na naman ba sa'yo? Hindi. Patay na siya eh. Napatigil sa pagmuya si Boyet at si Norbel. Sandaling hindi nakapagsalita ang dalawang lalaki. Hindi nila inaasahan ang kanilang narinig. Noong nakaraan lang kasi, nakausap pa nila sa bayan ng matandang si Norma. Kahit hindi naman nila lubusang kakilala ang matandang yon, nakakagulat pa rin para sa kanila na bigla na yung nawala. Patay na? Bakit? Anong kinamatay? Bumagal ang pagmuya ng babae nang maalala kung ano ang kinamatay na matanda. Ay nako, hindi ko alam kung maniniwala kayo. Kahit ako rin, hindi pa rin ako makapaniwala eh. Ano nga yung kinamatay niya? Sabi ng mga nakakita, aswang daw. Agad na natawa si Boyet nang marinig ang sinabing yun ng kanyang asawa.
Si Boyet kasi ang tipo ng taong hindi naniniwala sa kwentong aswang o kahit na ano pang bagay na may kinalaman sa mga hindi kapani-paniwala. Aswang? May aswang pa ba sa ganitong panahon? Kaya nga ayaw ko sanang sabihin eh. Kasi alam kong pagtatawanan mo lang ako. O baka naman mag-away na naman kayo dyan tungkol dyan ha. Ito kasing kuya mo eh, nagsisimula na naman eh. Hindi naman sa pinagtatawanan ko. Ang akin lang naman kwentong bayan yan Kaya paano nila mapapaniwala mga tao na aswang ang pumatay doon sa matanda maraming hindi naniniwala doon. Hindi ko naman sinasabing maniwala ka. Sinabi ko lang naman kung anong sinabi ng mga nakausap ko doon. Totoo mga aswang. Napatingin ang mag-asawa kay Norbel na parehong nagtataka. Yung lugar na pinagsusyutan namin ng video, may mga katutubo doon na nagkwento sa amin na kahit hanggang ngayon daw may mga aswang pa rin silang nakikita sa kagubatan. At naniwala ka naman. Kapag mga katutubo ang mga nagkwento, hindi pwedeng hindi ka maniwala. Ano ka ba? Tao lang din ang mga katutubo. Ibig sabihin, marunong din silang magsinungaling. Ay nako Norbel, kahit na anong gawin mo, hindi maniniwala ang kuya mong yan. Piloso po yan eh. Saka lang ako maniniwala sa aswang kapag nakita ko na yung mga yan Hindi malabong makakita ka rin ng aswang dito sa area natin. Kita mo naman, mapuno pa rin at magkakalayo pa rin ng mga bahay. Aswang, aswang, aswang. Oo na, bla 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 bla. Basta, kung makakita man ako, di masaya, maniniwala na ako. Ay nako, makakita ka sana ng aswang at atakihin ka para kainin mo lahat ng sinabi mo. Kainis? Mapayapa namang natapos ang hapunan na yon kahit na muntikan na namang magtalo ang mag-asawa. Habang nasa kwarto na si Norbel, muli niyang binalikan sa kanyang laptop ang video na kung saan aksidenteng may nahagip na babaeng may pakpak na nakapatong sa taas ng punong niyog. Hinala ni Norbel ay aswang ang babaeng yon. Pero dahil ayaw ni Norbel na magkaroon ng katatakutan sa kanilang production, hindi na lamang niya pinaalam yon. Tutok na tutok ang mga mata ni Norbel sa laptop. Makailang ulit na niyang nireview at dinum ang kuha ng nahagip na aswang. Kahit sa ang anggulo niya tingnan, sigurado talaga siya na hindi tao ang nakita sa video. Totoo ang aswang. Di ako pwedeng magkamali tungkol sa sinabi ng mga katutubo at tungkol dito sa video na ito. Ang tanong, saan naman kaya naglalagay ang mga aswang na yun? Humiga na lamang si Norbel sa kanyang higaan at kalaunan ay nakatulog na rin ang binata. Kinaumagahan, walang ibang gagawin ng binata sa araw na yon kundi ang magpahinga. Si Boyet naman ay maagang umalis dahil kailangan nitong pumasok sa trabaho. Nagpunta si Norbel sa sala at naroon si Emily. Tulala at parang malalim ang iniisip. Bote, ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo Nanaginip ako. Inaaswang daw ako. Napahawak pa si Emily sa kanyang tiyan at saka tumingin kay Norbel. Inaaswang ka? Oo, sa panaginip ko. Galing daw akong lamay. Tapos, sinundan daw ako ng aswang. Hindi kaya dahil lang yan sa kakaisip mo kay Aling Norma? Hay, hindi ko na nga alam eh. Baka nga siguro. Sumapit ang kinagabihan, hindi pa rin nakakauwi si Boyet. Kaya naman si Norbel lang sasama kay Emily para magpunta sa burol na matandang si Norma. Tutal, wala pa namang gagawin ng binata sa gabing yon. Dakong 6:00 ng gabi, nakalis na ng bahay ang dalawa. Balot na balot ang babaeng si Emily dahil mahamog na rin sa labas. Buti na nga lang din at pinayagan siya ng kanyang asawa. Nang makarating na sila sa burulan, agad silang sinalubong na isa sa mga anak ni Aling Norma. Dinala sila nito sa isang bakanting lamesa at doon pinapwesto. Maya-maya pa, naiwan si Norbel doon dahil pumasok si Emily sa bahay. Kinausap kasi ng babae ang mga anak ng matanda. Habang mag-isa siya, ay naririnig niya pa ang kwento-kwento ng mga naroon. Katulad ng sinabi ni Emily, ganun na ganun din ang pagkakakwento ng mga tao.
Aswang daw ang pumaslang sa biktima. Maglalaro na lang sana si Norbel ng paborito niyang online game nang biglang may matandang babaeng lumapit sa kanya. Hindi pa naman sobrang tanda nito, pero sa tansya niya ay nasa edad 50 na ang matanda. Iho, tawa mo ba ang kasama mong buntis? Ay, hindi po. Hipag ko lang po siya. Pumiling sandali ang matanda at parang nababahala ang mukha nito. Kaya naman hindi na naiwasan ng binata na hindi magtanong. Bakit to? Ano po bang problema? Alam mo ba ang comics na may pamagat na mga pangil sa dilim? Salubong ang kilay ni Norbel na iniisip ang sinabi ng matanda. Hindi siya pamilyar sa sinasabi nito sa kanya. Hindi rin naman kasi ito mahilig sa mga comics o kahit na ano pang babasahin sa libro o comics. Hindi po eh. Bakit po? Ano naman pong meron sa comics na yun? Ang pangil sa dilim ay ang kwento ng mga kakaibang taktika ng mga aswang kung papaano sila mambibiktima ng mga buntis. Sa sinabing yun na matanda ay naintriga na agad ang binata. Tinago nito ang cellphone sa bulsa at nagabang pa sa sasabihin ng kanyang kausap. Umupo ang matanda sa tabi niya at pinagpatuloy ang sasabihin nito. Isa sa mga taktika ng mga aswang ay ang maghanap ng mga buntis sa isang lamayan o burulan. Dahil ang kanilang paniniwala, ang sanggol na maidadaan sa harapan ng taong pinaglalamayan ay higit na malinamnam, masarap at mukmo. Kaya nga iho, tinatanong kita, hindi mo ba talaga alam ang comics na yon? Kasi kung hindi, gusto ko lang sabihin sa iyo na ang mga kwentong naroon ay totoo. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ginagawa ng mga aswang ang style nilang ganon. Kaya kung ako sa iyo, bago pa lumalim ang gabi, ay iuwi mo na ang hipag mo. Teka. Naniniwala po ako sa aswang eh. Pero gaano naman po katotoo yung sinasabi nyo na ang nangyari sa comics ay ginagawa pa rin ng mga aswang? Malalaman mo ang sagot mo kung magtatagal pa kayo rito hanggang 12:00 ng hating gabi. Dahil sa mga ganoong oras, saka sila dadaan sa burol para alamin kung may buntis na nakikipaglamay. E di, kailangan mo nang malagay sa alanganin ng buhay namin para masabi ko na totoo ang ginagawa ng mga aswang yon. Sa parte pa lang na nangamba ka para sa kaligtasan ng inyong dalawa. Doon pa lang dapat alam mong naniniwala ka na. Iho, sinasabihan na kita. Bago pa man makaakit ng atensyon ng hipag mo, kailangan mo na siyang iuwi bago ang 12:00 ng gabi. Sandali lang o. Ano po bang pangalan ninyo? Mara. Tawagin mo na lang akong Aling Mara. Isa akong albularyo. Naglakad na ang matandang babae palabas ng bakuran ng lamayan. Sinundan pa rin yun ng tingin ni Norbel hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Aminado ang binata na sa mga sandaling yon ay kinabahan siyang bigla. Gusto na sana niyang umuwi pero dahil hindi siya makapasok sa loob ng bahay, wala naman siyang magawa para ayain ang kanyang hipag. Lintik naman. Bakit hindi nawawala ang kaba ko? Ang tagal naman kasing lumabas ni Ate Emily. Nakakainis naman. Sinuyod ni Norbel ang paligid. Kakaunti lang ang mga taong naglalamay doon. Lahat ng naroon ay sinusuri niyang maigi kung kahinahinala ba ang mga yon. Sa kabutihang palad, wala naman siyang nararamdaman na panganib sa mga nasa bakuran. Sa kakahintay sa babae, inabot na nga siya ng 12:00 sa lamesa. Ilang text at miss call na ang ginawa niya pero hindi pa rin sumasagot si Emily sa kanya. Pambira! Ano ba pinag-uusapan nila sa loob? 3 oras na sila doon na. Napatingin si Norbel nang may isang lalaking pumasok sa bakuran. Kaedad niya ang lalaki at kilala niya ito. Kasama niya yon sa production, ang lalaking taga doon din sa probinsyang yon. Oh bro, anong ginagawa mo rito? Uy, Brando, ikaw pala. Sinama ko kasi yung hipag ko eh.
Kababata kasi ng mama niya yung namatay. Eh ikaw, bakit ka nandito? Ninang ko yung namatay, pre. Umupo si Brando sa harapan niya at pabulong na nagsalita. Alam mo ba, aswang daw ang pumatay sa ninang ko. Oo, narinig ko nga rin sa mga tao rito kanina. Naniniwala ka bang aswang yung dumali sa kanya? Siguro. Naku, dapat hindi mo na nilabas ang hipag mo, pre. Kalat na rito sa lugar namin ang tungkol sa aswang. Hindi ba umabot sa barangay niyo yung haka-haka? Hindi. Boring kasi ron. Kung ako sa'yo, pre, iuwi mo na yung hipag mo. Malalim na ang gabi. Maglalakad pa kayo papuntang terminal. Baka mamaya niyan, Ay nako, huwag ka nang manakot. Palibhasa, taga Maynila ako eh. Kaya mo ako tinatakot no? hindi. Sinasabi ko lang sa'yo yung mga posibilidad. Maraming salamat. Tagal kasing lumabas ng hipag ko eh. Kanina pa nga nagtitext sa akin yung utol ko na umuwi na kami. Pero mukhang napasarap yata yung chismisan nila sa loob eh. Nang makita ni Norbel na lumabas na ng pinto ang kanyang hipag, ay para siyang binunutan ng tinik sa lalamunan. Sandali muna silang sumilip sa kabaong na matanda at saka lumabas na rin ang bakuran. Naglalakad na sila patungo sa terminal ng tricycle nang bigla silang hinabol ng lalaking si Brando. Pre, sumabay na kayo sa akin. Baka mamaya wala na kayong masakyan sa terminal kasi anong oras na oh. Tara, sakay na. Hindi na nag-inarte pa ang dalawa. Sumakay na rin sila sa kotseng itim na nasa harapan nila. Mahirap na ngayon ang panahon. Kaya dapat kapag ganitong oras hindi na dapat kayo naglalakad sa daan. Lalo na't buntis pala itong si ate. Ilang buwan na po ba yan? Sandali pang lumingon si Brando sa backseat kung saan nakaupo si Emily at Norbel. 5 buwan na. Mag-aanim na sa susunod na linggo. Naku, mainit na sa matayan ng mga aswang. Pre, Pinutol agad ni Norbel ang sasabihin ni Brando para hindi na maparanoid ang babaeng si Emily. Hindi, ayos lang, Norbel. Sa totoo lang, aswang din naman ang napag-usapan namin sa loob. in 3 hours, aswang lang ang usapan ninyo? Natatawang tumango ang babaeng si Emily. Totoo nga ang aswang. Sinabi sa akin ng mga anak ni Aling Norma na ilang araw bago mamatay ang ina nila. May kwento pa raw sa kanila si Aling Norma. Natuklasan daw ng nanay nila kung saan nakatira yung ibang aswang. Siguro kaya siya pinatay kasi para hindi daw makapagsumbong si Aling Norma sa mga albularyo. Basta, ang dami namin napag-usapan tungkol sa mga aswang. Kaya ngayon, hindi ka na dapat lumalayo ng bahay. Alam mo ng totoong aswang kaya ingat-ingat na rin. Ako mayayari kay Kuya Boyet kapag may nangyaring masama sa iyo eh. Uy, pre, dahan-dahan man. Biglang nagpreno si Brando nang makita nilang meron silang nasagasaan. Sa pagkabigla, hindi agad bumaba ng sasakyan si Brando. Kabado itong nakiramdam. Pre, parang may nasagasaan yata ako. Ano? Nasagasaan? Nagkaalangan lumabas ang dalawa ng sasakyan. Pumunta sila sa harapan. Doon ay nakita nila ang matandang lalaki na nakahandusay. Pero wala namang dugo. Natataranta na si Brando noon dahil akala niya ay nakapatay na siya. Pero pareho silang nawindang nang biglang tumayo ang matanda na parabang wala lang nangyari. Dahil sa ilaw ng sasakyan na nakatutok sa matanda, nakita nila ang namumula nitong mga mata. Pre, bumalik na tayo sa sasakyan. Aswang ba yan, pre? Parang, pero siguro hindi ko alam. Nagmamadali ang dalawang lalaki na makabalik ng sasakyan. Bumomba ng malakas si Brando para takutin ang matandang nasa harapan niya. Ang kaso nga lang ay parang walang pakialam ang matanda kahit nasagasaan pa nila. Kaya ang ginawa ni Brando ay iniatras na lamang niya ang sasakyan hanggang sa makabalik na sila sa kabilang kanto. Mas malayo ang daan doon kumpara sa karaniwang daan. Pero wala na silang magagawa. Mas mainam nang makaiwas sa hinihinala nilang aswang kahit na malayo pa ang iikutin nila. Kesa naman malagay pa sa panganib ang buhay ng buntis na kasama nila. Hindi naman siguro tayo nasundan ano? Hindi ko alam, pero sana naman hindi. Bakit? Aswang ba yung matandang nasagasaan natin?
Namumula yung mga mata niya eh. Tapos parang nangingitim yung labi. Madugis din yung muka. Parang aswang nga yun. Kasi kita mo, nabuhay pa nung nasagasaan. Biglang bumalik sa alaala ni Norbel ang sinabi sa kanya ng matandang si Mara. Tumutugma kasi yon sa kung anuman ang nangyayari. Nakakainis pa itong kuya mo. Inaaswang na ako lahat-lahat dito sa biyahe. Hindi man lang sumasagot sa mga tawag ko. Nakakainis. Baka naman tulog na. Pustahan, gising pa yan oh. Makalipas ang ilang minuto, wala na ring nangyaring kakaiba. Alauna nang makarating na sila sa barangay nila. Hindi na nakapasok ng barangay ang sasakyan ni Brando dahil maputik ang daan. Lulubog lang ang gulong kapag pinilit niya. Kaya naman hanggang doon na lang nito hinatid sina Norbel at Emily. Maraming salamat pre ha. Kita-kits na lang sa set mamaya. Wala nga naman pre. Ingatan mo yung hipag mo ha. Kakaiba ang ngiting pinakita ni Brando sa kanya. Batid ni Norbel kung ano ang nais nitong sabihin, pero hindi na lamang niya yun pinansin. Naglakad na lamang ang dalawa patungo sa kanilang bahay. Napadaan sila sa bilyaran at doon ay nakita nila si Boyet na abalang-abala at focus na focus sa paglalaro ng bilyar. Agad na nag-init ang ulo ng babaeng si Emily kahit medyo malaki na ang tiyan. Binilisan nito ang paglalakad palapit doon. Walang yakat talaga. Kaya pala hindi ka sumasagot sa mga tawag ko dahil mas inuuna mo pa yung bilyar na yan kaysa sa akin. Hindi nagpapigil ang babae. Kinuha nito ang tako na nakasandal sa gilid at saka pinalo kay Boyet. Mabuti na lamang at tinawat agad yun ni Norbel. Samantalang nabigla naman ang ibang mga naroon. Ano ka ba naman Emily? Huwag kang nga gumawa ng eksena dito. Gagawa talaga ako ng eksena dito dahil sa kawalang kwento mong asawa. Mapapahamak na ako pero hindi kita maasahan. Norbel, ano bang pinagsasabi nito? Sabahan niyo na pag-usapan yan. Ate Emily, please lang, wag dito. Sige, sa bahay tayo magtuos. Mabilis silang naglakad pa uwi. Pagdating nila roon ay agad na nagbunganga si Emily. Galit na galit itong pinagmumumura ang asawa. Habang si Norbel naman ay nasa gilid lang habang napapakamot ng ulo. Wala kang kamalay-malay na inaaswang na ako roon kahit nasa biyahe ako. Sinuntan ako ng aswang. Mabuti na lang kasama ko si Norbel at ang kasama niya sa trabaho. Samantalang ikaw, wala. Inuna mo pa yung bilyar, buisit ka. Sira naman pala talaga tuktok mo eh. Kaya nga si Norbel ang pinasama ko sa'yo. Kasi nga siya ang bahala sa'yo. Dalawang lalaki naman pala kasama mo eh. At nakauwi ka naman na maayos. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo ha? Hindi ko sinasagot ang tawag mo? Malamang. Naglalaro ko ng bilyar eh. Malaki ang pusta ko doon. Hindi sana ako matatalo kung di ka dumating at nanggulo eh. At isa pa ha, dapat kasi maaga kang umuwi. Kung totoo yung aswang na yan, bakit ka nagpaabot ang hating gabi? Kaya yan, binuhos ko na lang sa pagbibilyar yung sama ng loob ko rin sa'yo. Text ako ng text kay Doorbell eh. Sinasabi, tagal mo daw nakikipagkwentuhan doon. Kaya mas gusto ko bang magbilyar. Baka manalo pa ako. Seryoso ka ba? Mas mahalaga sa yung pusta na yon kaysa dito sa anak natin na dinadala ko? Bumuntong hininga si Boyet at tumupo sa sofa na maliit. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, wala naman ako magagawa kahit na masagot ko yung tawag mo. Ikaw na nagsabi, nasa biyahe na rin kayo. Hindi pa kami nakakaalis kaninang 6:00, sinabi na kitang sunduin mo ko kapag uuwi na. Pero nasaan ka? Wala. Kasama mo nga naman si Norbel. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sabihin mo kasi, wala ka naman talagang pakialam sa akin kay buntis man ako o hindi. Siguro may babae ka na naman, no? Diyos ko, ito na naman tayo eh. Saka mo na ako kausapin kapag kalmado ka na ha? Visit naman talaga oh. Sige, lumayas ka. Huwag kang babalik dito, ha? Lumabas ng bahay si Boyet at bumalik na lang sa bilyaran. Naiwang galit na galit si Emily. Nilapitan naman ito ni Norbel para pakalmahin. Dahil sa nangyari ay bumalik na naman sa alitan ng mag-asawang Boyet at Emily. Ilang araw na ring hindi nagpapansinan ng dalawa. Sa nakikita ni Norbel, parang unti-unti na ring nagiging siraulo ang kanyang kuya.
Parang kinain lang ni Boyet ang mga sinabi nitong magiging matino siyang asawa at ama sa kanilang magiging anak. Nag-abala si Norbel sa trabaho. Naging paspasan kasi ang paggawa nila ng mga video dahil halos 2 linggo na lang ay matatapos na rin ang kanyang kontrata. Alas 7 ng gabi nang ihatid ni Brando si Norbel sa kanto ng kanilang baryo. Ilang araw na rin siyang hinahatid ni Brando sa kanila dahil na rin sa nangyari. Hanggang sa mga puntong yun kasi, hindi pa rin nila matukoy kung aswang nga ba talaga ang nakita nilang matanda noon. Maraming salamat pre ha. Di bale, kapag natapos yung project natin, babawi ako sa'yo. Walang anuman pre. Alam mo naman na ayaw kita mapahamak eh. Pinaandar na ni Brando ang sasakyan paalis. Nagmamadali namang umuwi si Norbel dahil walang kasama sa bahay ang kanyang hipag. Napapadalas na rin kasi ang pag-uwi ni Boyet ng alanganin. Hindi na rin yung pinakikialaman ni Emily. Sa isip-isip nga ni Norbel, kung hindi kasalang dalawa, marahil naghiwalay na agad sina Emily at Boyet. Sira ulo talaga si kuya eh. Alam ng buntis yung tao, binibigyan niya pa ng stress. Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang isang tinig na pamilyar sa kanya. Nagmumula yun sa truck na nakaparada sa gilid. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahang naglakad ang binata patungo sa gilid ng truck. Pagsilip niya, kahit medyo madilim, ay nakilala niya ang postura ng lalaking naroon. Dali-dali niyang binuksan ang flashlight sa kanyang cellphone at sa kanya tinutukan yon. Kuya, Gulat na gulat si Boyet nang mabuko na siya ni Norbel sa pambababae niya. Hindi ito makapagsalita nung una. Wala siyang alam na idadaylan sa kapatid. eh di tama lang pala talaga na napaparinig si Ate Emily. Kasi unang-una sa lahat, hindi ka naman pala talaga nagbago eh. Sige na Leslie, bukas na lang tayo mag-usap. Umalis ka na muna dito. Nagmamadaling umalis ang babaeng kabit ni Boyet. Nahihiya itong hinarap si Norbel. Maniwala ka man sa hindi tol. Sinubukan ko naman magbago eh. Lahat ginawa ko para mabalik ang tiwala niya. Pero nakakapagod na eh. Kada kaunting pagkakamali ko lang, lagi na lang niya ako minamaliit, sinisigawan, minumurat, pinaghihinalaan. Nakakapagod na tol. At dahil doon, nambabae ka ulit? Pagod na ako kay Emily. Gusto ko namang sumaya kahit na papano. Hindi ko magagawa yun kung patuloy ako makikisama sa kanya. Kuya, kasal kayong dalawa, tapos magkakaanak pa kayo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kapag nalaman niya ang ginagawa mo, pwede ka makulong. Hindi niya malalaman kung wala kang sasabihin. Hindi ka naman magsasalita, di ba? Eh mali ang ginagawa mo kuya eh. Hindi ko na kaya, tol. Iba na si Emily. Tingnan mo, napaparaning-paraning na naman kung ano-ano sinasabi. Nung nakaraan, sinabi niya sa akin na inaaswang na raw siya. Parang timang eh. Inaaswang siya sa bahay? Oo. May matandang lalaki raw siyang nakikita sa bintana namin. Aswang daw yun. Ay naku, ewan. Kuya, totoo ang aswang. Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Ayan, isa ka pa. Kaya lalong napaparaning ang ate Emily mo eh. Kasi kinukonsinti mo. Hindi ko siya kinukonsinti. Palibasa kasi, wala kang pakialam sa ibang tao. Kaya hindi mo magawang pakinggan ng sinasabi niya. Kailan ka ba maniniwala? Kapag napatay na rin kami ng aswang gaya ni Aling Norma? Hindi nakapagsalita si Boyet. Napalunok na lamang ito ng laway. Sabi mo kay Ate Emily ang pambababae mo. Kasi kung hindi, wala akong choice kuya. Ako magsasabi sa kanya. Hoy! Bumalik ka dito! Hindi na nilingon pa ni Norbel ang kanyang kuya. Diretso na lamang siyang naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating niya, naabutan niyang palabas ng bahay ang kanyang hipag na si Emily. Nakabihis ito ng magandang duster na pangbuntis. Ote, saan ka pupunta? Huling lamay ngayon ni Aling Norma. Kailangan kong pumunta roon. Ha? Ay sige, sasamaan na kita. Hindi na. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka sa trabaho mo. Huwag mo ko intindihin. Kuya mo nga walang pakialam sa akin tapos ikaw pa aabalahin ko. Eh ayos lang naman sa akin. Hindi mo kailangan mahiya no? Para namang wala tayong pinagsamahan eh.
Nagkatinginan silang dalawa. Sa pagtama ng kanilang mga mata ay parang may kakaibang ideya ang umandar sa isipan ni Norbel. Ganun pa man, hindi na lamang inisip yun ni Norbel. Nagmamadali na siyang magbihis at saka sinamahan ng babaeng buntis na si Emily. Sumakay sila ng tricycle. Pagdating nila sa Lamayan ay medyo marami-rami na ring tao ang naroon. Hindi na sila naaasikaso ng mga anak ni Aling Norma dahil dumagsa din ng ibang bisita. Sa katunayan, nasa labas na sila ng bakuran. Naglatag na lamang sila ng tent doon sa labas. 1 oras pa lang silang naroon pero hindi na mapakali ang babaeng si Emily. Hindi na ito nakatiis. Tinuro na ng babae ang grupo ng mga tao na nakapwesto sa kabilang lamesa. Hindi yun kalayuan sa kanila. Kaya nasisiguro ng buntis na sa kanila yun nakatingin. Hindi na maganda ang pakiramdam ko. Gusto ko nang umalis pero hindi pa ako nakakapagpaalam sa mga anak ni Aling Norme. Bakit? May nararamdaman ka bang kakaiba? Tingnan mo yung mga nasa kabilang table. Kanina pa sila nakatingin sa akin at hindi ko alam kung bakit. Nang tingnan ni Norbel ang kabilang lamesa, nakita niya ang mga weirdong tingin ng mga yun sa kanyang hipag. Agad din namang umiwas ng tingin ng mga yun. Nakaramdam na rin ng pagkabahala si Norbel. Hindi na niya hihintayin pang may mangyaring masama sa kanila sa Lamayan. Kailangan na talaga nating umalis dito. Tara nate. Inalalayan ni Norbel ang buntis. Pasimple silang naglakad palayo. Nang mapansin sila ng grupo sa lamesang malapit sa kanila, nakita ni Norbel na nagsitayuan na rin ang mga yon. Sinabayan pa sila ng kamalasan sa mga oras na yon dahil kahit maaga-aga pa naman, walang napapadaan na kahit na anong sasakyan. Kaya wala silang choice kundi lakarin na lang ang patungong terminal. Hindi nagtagal, nararamdaman ni Norbel at Emily na merong sumusunod sa kanila. Ang mga kaluskos sa gilid-gilid, ang mga mahihinang boses na parang nagbubulungan ang siyang nagdudulot sa kanila ng labis-labis na kaba. Nang lumiko sila sa isang kanto, laking gulat nila nang may 4 na lalaking nakaabang sa kanila. Pagtingin nila sa likuran na pinanggalingan nila, palapit na rin ang mga taong nakasunod sa kanila. Maya-maya pa, nakarinig na lang din sila ng tila umaangil na mabangis na hayop. Totoo nga sinasabi ni Aling Mara na dumadalaw-dalaw ang mga aswang sa mga Lamayan para sa mga buntis. Diyos ko, Norbel, anong gagawin natin ngayon? Akong bahala te. Sa likuran ka na lang. Lumingon-lingon si Norbel sa paligid. Naghahanap siya ng pwedeng ipamalo. Kaso sa kasamaang palad ay wala naman siyang makita. Nang mapansin na lang nilang naglalakad na palapit ang mga hinihinala nilang aswang, biglang dumating ang matandang si Mara. May dala-dala pa nga itong malaking lampara na iniaamba-amba pa sa mga weirdong lalaki. Layuan niyo ang buntis neta, mga aswang kayo! Kung hindi rin ako magdadalawang isip na paslangin kayo gamit ang latigo ko! Dahil sa presensya ng matanda, ay nakaramdam ng pag-aalinlangan ng mga aswang. Nawala ang mga angil nila at unti-unting naglakad na palayo. Nang mawala na ang mga aswang, agad na hinawakan ng manang ang kamay ng babaeng si Emily. Sumama kayo sa akin. Hindi pwedeng nasa labas kayo ngayon. Huling lamay na ni Norma ngayon. Sigurado kong marami ding aswang ang nagmamasid sa Lamayan at nag-aabang kung may buntis na dadalo. 1 beses ko lang nakausap si Aling Mara. Pero pakiramdam ko naman hindi siya masama. Kailangan natin makinig sa kanya. Sige po, dalhin niyo po kami kung saan kami ligtas at ang baby ko. Hindi na sila nagsayang pa ng oras. Bago pa sila mabalikan ng mga aswang ay naglakad na rin sila paalis. Medyo may kalayuan ang nilakad nila papunta sa bahay na matanda. Pero ang mahalaga na lamang sa kanila ay hindi na sila sinundan pa ng mga aswang. Pagpasok nila sa simpleng bahay ni Aling Mara ay pinaupo agad sila nito sa harapan ng lamesa. Dito na muna kayo ha. Huwag kayo mag-alala. Itong bahay ko ay punong-puno ng pangontra. Walang makakalapit o makakapasok na aswang dito. Saan po kayo pupunta? Kailangan kong bumalik sa Lamayan. Kung sakaling may ibang buntis pa ang naroon, hindi malabong nasa panganib din ang buhay nila. Kailangan ko silang tulungan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Huwag niyo akong intindihin. Matagal ko nang ginagawa ito. Ang mahalaga, mailigtas ko ang mga sanggol.
Nagmamadaling lumabas sa matandang albularyo, dala ang nakapulupot na latigo. Naiwan si Norbel at Emily sa bahay na matanda. Habang naroon sila, ay hindi maiwasan ni Norbel na tumingin-tingin sa mga nakasabit na gamit sa mga pader. Lahat ng nakikita nila roon ay gamit na matanda sa pag-aalbularyo. Maya-maya pa, napansin na lamang ni Norbel na kanina pa may tinatawagan si Emily sa cellphone. Kahit hindi pa nakikita ni Norbel kung sinong tinatawagan nito, ay alam na niya kung sino yun. Parang wala talagang pakialam sa akin at sa baby ang kuya mo. Nagpadala na ako sa kanya ng message tungkol sa nangyayari sa atin. Hindi ba lang siya nagre-reply? Huwag ka mag-alala, te. Kakausapin ko ulit si... Wag na. Napapagod na rin ako. Hindi ko lang kasi maintindihan. Mahirap ba talaga akong mahalin? Hindi makapagsalita si Norbel. Wala rin naman kasi siya sa posisyon para sagutin ang tanong na yon. Minsan alam mo, sinasabi ko na lang sa sarili ko na sana naging ikaw na lang siya. Kasi ikaw ang tinutino mong tao, matalino, magaling sa maraming bagay, at hindi babaero. Muling nagtama ang kanilang paningin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaramdam ng kaba si Norbel. Kaba na naiiba kung ikukumpara sa kaba na nararamdaman niya kapag may aswang. Walang naitugon si Norbel. Namalaya na lamang niya na magkalapit na pala silang dalawa ng babae. Norbel, sana ikaw na lang siya. Total, ikaw naman ang hindi. Immoral to. Hindi maganda yung iniisip mo, Ate Emily. Ang isipin natin ngayon ay ang mga aswang at kung paanong hindi ka na nila guguluhin. Napapalunok ng laway si Norbel. Nawiwindang siya sa kinikilos ng kanyang hipag. Alam niya na kung papatulan niya ito, wala na rin siyang pinagkaiba sa kanyang kuya. Pero sa tuwing titingin siya sa babae, para siyang nahuhumaling. Muling nagbabalik sa utak niya ang perpektong nangyari noong wala ang kanyang kuya. Kung mamamatay man din ako dahil sa mga aswang, gusto ko na ikaw ang kasama ko. Kasi mula sa umpisa, ikaw lang naman talaga ang may pakialam sa akin eh. Ikaw lang ang umiintindi sa akin. Again, uulitin ko, immoral ang iniisip mo. Hindi maganda yung iniisip mo at magkakasalat. Norbel, Lalong inilapit ng babaeng buntis ang kanyang muka sa binata. Hinawakan nito ang dibdib ng lalaki at tumitig ng seryoso. ikaw na lang. Napapikit na lamang si Norbel. Noong mga sandaling yun ay tuluyan na siyang natalo ng tukso. Nangibabaw ang katwiran na ayos lang na mangyari yon dahil nagtataksil din naman ang kanyang kuya sa babae. Nararamdaman ni Norbel ang malambot na labi ng babae. Hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili at gumanti na rin ito ng halik. Noong gabing yun ay wala nang pakialam ang dalawa kung ano ang ugnayan nila. Nagpalitan sila ng laway at halos hingalin pa sa kanilang ginawa. Ngunit hindi na lumagpas pa roon ang nangyari. Dahil kahit na papaano, meron pa rin namang respeto ang binata kay Emily. Pansamantalang nawala ang takot at kaba nila para sa aswang. Napalitan na lamang yon ng hiya at ilangan sa isa't isa. Hindi naman yun ang unang beses na nangyari ang bagay na yon. Pero hindi pa rin talaga komportable si Norbel sa ganoong setup. Dakong madaling araw na nang makabalik ang matanda. Nasa maayos na kalagayan naman ito at walang kagalos-galos. Nakahinga ng maluwag si Norbel dahil hindi na paano ang matanda. Ilang oras na lamang ay mag-uumaga na. Pwedeng hintayin nyo na lamang na magliwanag. Nang sa ganun makasiguro tayo na wala talagang aswang na susunod sa inyo. Maraming salamat po, Aling Mara. Pero, ginagawa niyo po ba talaga ito sa lahat? Oo. Basta, ayaw kong mapahamak ang mga tao kung aswang ang magdadala ng kapahamakan sa kanila. Galit na galit ako sa mga aswang na yan eh. Mga salot sila. Marami pong salamat. Siguro kung hindi po kayo dumating, wala na po ako ngayon at ang baby ko. Walang anuman basta iha. Alagaan mo ang sarili mo ha. At wag na wag kang lalabas ng walang kasama. Kahit pa sa umaga, ang mga aswang na yan kahit umaga ay nakakalabas. Hindi man sila ganoon kalakas, pero kaya pa rin nilang gumawa ng ikapapahamak ng tao. Ay, pasensya na pala kasi wala akong may bibigay na pangontra. Naubos na ang mga naunang ginawa ko.
Pinamigay ko kasi yon sa iba kong naging customer nung nakaraang buwan. Wala po yun. Sobra-sobra na po yung ginawa niyong pagtulong sa amin, lalo na kay Ate Emily. Nagpalipas na lamang sila ng oras ng mga sandaling yon. Hindi na sila nakatulog dahil na rin sa pagkabahala. Samantala, ilang beses na tinatawag ni Norbel ang kanyang kuya para sana magpasundo. Pero sa kasamaang palad, maging ang tawag niya ay hindi na rin sinasagot ng lalaki. Nang sumapit na ang liwanag, nagpaalam na rin ang dalawa sa matanda. Abot langit pa rin ang kanilang pasasalamat. Tumuhay pa sa kanila si Aling Emily habang sila ay papalayo. Maaga pa lang pero nang mapadaan sila sa ilang metro lang ang layo sa lamayan, nakita nila ang mga nagkakagulong tao sa gilid ng daan. Kinakabahang lumapit si Norbel at Emily. Pagtingin nila kung anong meron, nakita nila ang isang babaeng buntis na duguan ng braso, umiiyak at takot na takot. Ayon sa pagkakasabi ng babae, alas 5 ng umaga nang atakin siya ng aswang matapos makipaglamay. Nagkatinginan si Norbel at ang kanyang hipag. Nagdulot yun ng labis na pagkaalarma kay Emily. Buti na lang hindi namatay yung buntis na yun. Swerte siya. Hindi siya maswerte. Matapang lang talaga siya. Kita mo ba yung mga kalmot sa magkabila niyang braso? Ibig sabihin nun, ilang beses niyang sinalag at pinalagan yung aswang. Kapag sa akin nangyari yun, ganun na ganun din ang gagawin ko. Ngumiti na lamang si Norbel. Tahimik silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa kanilang bahay. Pagpasok nila sa sala pa lang ay nakaamoy na sila ng pabango ng isang babae. Nakita agad ni Norbel ang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Emily. Nagmamadali itong pumunta sa silid nila Boyet. Nang buksan niya ang pinto, inabutan niyang natutulog ang lalaki. Naghahalo ang amoy ng alak at pambabaing pabango na hindi naman ginagamit ni Emily. Dahil doon, nasisiguro ni Emily na may ibang babae na nakapasok sa kanilang bahay. Walang yaka talaga. Kahit na kailan ka din. Kinuha ni Emily ang sapatos sa gilid ng pinto at saka hinagi sa mukha ng asawang natutulog. Naudlot ang mahimbing nitong tulog at saka natatarantang bumangon. Sira ulo ka ba? Natutulog ako, bakit mo ako binabato ng sapatos sa muka? Saan ang babae mo? Tiningnan ni Emily ang ilalim ng kama, maging ang cabinet din. Ang kaso ay wala naman siyang nakitang ibang babae. Nababaliw ka na naman ba? Kung ano-ano na naman yung iniisip mo eh. Akala mo ba parado ang ilong ko? Ano itong naamoy ko na pabango ng babae? Sira na yata yung pang-amoy mo eh. Nung nakaraan hindi mo maamoy yung sarili mong utot. Tapos ngayon may maamoy kang pabang... Umami ka na! May babae ka, no? Ano? May babae ka? Huminga ng malalim ang lalaking si Boyet. Hindi na niya kinakaya ang pinagsasabi ni Emily. Kahit alam naman niya sa sarili niyang tama ang hinala nito. Naiirita pa rin siya sa asawa niya. Emily, pwede ba? Huwag ngayon. Masakit ang ulo ko. At baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo eh. Lumabas ka na nga muna. Wala kang kwentang tao. Tandaan mo na kahit na anong gawin mo, ako pa rin ang nagpalamon sa iyo nung nasa Maynila pa tayo. Biglang sinampal ni Boyet ng malakas si Emily. Sa lakas ng pagkakasampal ay napasubsob pa ang babae sa sahig. Sakto naman nakararating lang ni Norbel noong mga sandaling yon. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makitang nasa sahig ang babaeng buntis. Tarantado ka ba, kuya? Buntis ang asawa mo, oh. Eh ayaw tumigil eh. Agad na inasikaso ni Norbel ang kanyang hipag. Pero nang makita ni Norbel ang dugo sa puwita ng babae, dito na siya naalarma. Baby! Baby ko! Kuya, dinudugo si ate. Dara, dali natin sa ospital. Hindi nakapagsalita si Boyet ng mga sandaling yon. Kabado ito. Nasa halip na tumulong na dali ng asawa sa ospital, tumakbo pa ito paalis. Karma ka lang, dadaling kita sa ospital. Humingi ng tulong si Norbel sa napadaang truck. Agad din naman sila nitong tinulungan. Isinakay ni Norbel si Emily doon at saka agad na lumarga patungong ospital. Mabuti na lang ay naagapan ng binata ang babae. Dahil kung hindi, base sa doktor ay baka nalaglag ang bata sa sinapupunan ni Emily. Nakahinga ng maluwag ang babae nang malamang ligtas na ang kanyang anak. Tulala itong nakatingin sa kisame habang nakahiga sa kama.
Sabi ng doktor, mamayang gabi pwede ka na makalabas. Kailangan mo lang muna magpahinga rito ng maghapon. Norbel, nasaan ang kuya mo? Ewan ko sa gagong yun. Huwag ka mag-alala. Ipapakulong ko yung siraulong yun. Wala akong pakialam kung kuya ko siya. Wag na. Anong wag na? Sinaktan ka niya at munti kang pang mamatay ang anak ninyo. Gusto ko na lang mawala na kami ng koneksyon sa isa't isa. Ayaw ko siyang kilalaning ama ng anak ko. Kaya, Norbel, pwede bang ikaw na lang ang kilalaning ama nitong anak ko kapag nakalabas na siya? Ha? Alam kong sobra itong hinihiling ko, pero ayaw ko lang lumaki na walang ama ang anak ko. Norbel, alam kong gusto mo rin ako. Bakit hindi natin subukan? Baliw ka ba? Ayaw mo nga mambabae ang kuya ko tapos ikaw nanlalalaki? At kapatid ko siya, baka nakakalimutan mo. Wala akong pakialam. Siya ang nauna. Tinatapatan ko lang ang ginagawa niya. Tsaka hindi naman 'di ba masama kung minsan sa buhay ko, piliin ko naman na makakapagpasaya sa akin. Makakapagpasaya ako? Sa'yo? Ako? Hindi nakasagot ang babae. Napatingin kasi ito sa pintuan. Nakita nitong may sumilip sa salamin. Hindi niya sigurado kung sino. Sino yung sumilip? Ha? May tao sa labas. Baka si kuya. Hindi. Matandang lalaki siya. Puti ang buhok niya eh. Lumabas ng silid sandali si Norbel. Kahit na tanghali pa lang noon ay walang katao-tao sa hallway dahil nasa lumang ospital lang naman sila. Sa kaliwang parte ng hallway, nakita ni Norbel ang matandang naglalampaso ng sahig. Yun lang ang nag-iisang tao sa hallway kaya naisip ni Norbel na baka yun ang nakita ni Emily. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ng matanda at tanungin. Mawalang galang na ho pero kayo ba yung sumilip dun sa room 23? Nagtatakang tumingin sa kanya matanda. Makahulugan ng ngiting sinukli sa kanya. Naguluhan naman si Norbel dahil doon. Pasensya ka na. Natakot ba ang asawa mo? Akala ko lang kasi walang tao. Kadalasan kasi yung mga kwarto ng paanakan pinapasok ko talaga para linisin. Nagulat nga ako kasi may tao pala. Ay, pasensya ka na ha, hindi ko sinasadya. Ganun po ba? Huwag kang mag-alala. Wala naman ako masamang balak. Sa katunayan, matagal na akong janitor dito. Hindi. Wala po akong iniisip na ganun. Medyo may trauma lang po kami. At siya nga po pala, hindi ko po siya asawa. Hindi mo siya asawa. Akala ko ikaw ang asawa niya eh. Mukha kasi kayong mag-asawa eh. Pasensya na rin po kung na-offend kayo sa pagtatanong ko ha. Hindi naman ako na-offend. Kahit naman siguro sino ay magtataka rin sa ginawa ko. Malapad ang ngiti sa kanya na matandang lalaki. Kahit na ganun, hindi pa rin maintindihan ni Norbel kung bakit parang hindi siya komportable. Kaya naman naisip niyang alamin ang pangalan nito. Ano nga po palang pangalan ninyo? Tawagin mo na lang akong Nano. Mang Nano. Sige o. Mauna na ho ako. Baka hinihintay na ako ng kasama ko. Ingatan mo siya ha. Delikado ang panahon ngayon para sa mga buntis na kagaya niya. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagtayuan ang balahibo ni Norbel. May kung anong weirdong pakiramdam ang bigla na lang napuhay sa sistema niya. Nung mga sandaling yon, hindi na mapalagay si Norbel. Kaya naman kahit na may pasok pa siya sa araw na yon, ay talagang hindi na niya iniwan ang babaeng si Emily. Nagbantay siya sa kanyang hipag. Nakatulog na ang babae. Samantala, pagsapit ng alauna ay dumating naman si Brando. Sandaling lumabas ng silid si Norbel para kausapin ang lalaking nasa harapan ng pintuan. Oh, nandito na yung mga pinabili mo. Nagdala na rin ako ng pagkain natin para sabay-sabay na tayong kumain pagising ng hipag mo. Maraming salamat pre ha. Pasensya na at naabala pa kita. Sus, wala yun no. Ay, siya nga pala. Hindi pala natuloy yung shoot natin ngayon. Yung direktor natin sumakit yung tiyan eh. Buti naman. Sana okay na si Direk bukas. Pero pre, hindi naman sa nanghihimasok ako. Pero
Ano bang nangyari at bakit munti ka nang makuha ng hipag mo? Huminga ng malalim si Norbel. Sandali pa siyang sumilip sa loob gamit ang salamin ng pintuan. Ever since kasing maging mag-asawa sila ng kuya ko, hindi na sila magkasundo eh. Kanina, ayun, nagkasakitan sila. Nasampal ni kuya itong si Ate Emily. Tapos, tumakbo si kuya paalis. Huwag lang siyang magpapakita sa akin, ako. Aduduguin ko talaga yung mukha niya. Isumbong niyo na lang sa pulis. Mas maiging legal, pre. Ayaw nang ipag ko eh. Ayaw na siguro niyang may intindihin pa. Tumingin-tingin si Brando sa hallway. Parang inaalam muna nito kung may ibang makakarinig sa sasabihin niya. Oh, bakit pre? Pre, bakit dito sa ospital na to kayo pumunta? Bakit hindi sa bayan? Nakisakay lang kami kanina sa truck eh. Kaya dito na kami binaba, total. Ito ang pinakamalapit. Isa pa, hindi na rin kita kinontak pa kasi akala ko nasa set ka na eh. Bakit ba? Ano bang problema? Mukha namang okay yung mga staff dito ah. Pre, dito sa ospital na ito maraming kaso ng nawawalang anak. I mean, yung mga bagong panganak noong 2005, sunod-sunod na nawawala ang mga sanggol nila. Hindi to chismis ha. Kasi nung nakarang taon lang din, may insidente ulit. Kapitbahay naman namin. Dito siya nanganak. Iniwan lang siya saglit ng asawa niya. Paggising niya, wala na yung anak niya. Kaya, pansin mo ba? Walang ibang buntis o mga bagong panganak ang mga nasa room dito sa paanakan? Sa nalaman ni Norbel, lalong nadagdagan ng takot niya para sa kanyang hipag. Kaya pala una pa lang, hindi na maganda ang pakiramdam niya sa ospital na yun. Pero dahil wala naman silang choice, ay wala naman siyang magawa. Pwede naman na yata makalabas ang ipag mo eh. Ialis mo na rito pre habang maaga. Hindi ko ba nahihiwagaan sa ospital na ito? Lumang-luma na. Alam mo, palagay ko nga may aswang dito eh. Sinasabi mo bang sila ang kumukuha ng mga sanggol dito? Oo pre, ganun nga ang naiisip ko. Kaya ngayon pa lang, umalis na kayo rito. Maniwala ka sa akin. Kahit isearch mo pa sa internet yung tungkol dito. Hindi pa sumasapit ang 3:00 ng hapon, pinilit na ni Norbel na makalis sila sa ospital na yon. Gamit ang sasakyan ni Brando ay umalis na sila roon. Nagtataka pa nga si Norbel dahil noong pasakay na sila, nakita niya pa si Mang Nano na nasa labas. Masama ang tingin sa kanya. Habang nasa biyahe sila, doon lamang napagtanto ni Norbel kung ano ang dahilan. Kinalibutan siya ng isiping baka ang matandang janitor na si Nano ay isa palang aswang. Hinatid sila ni Brando sa kanilang bahay. Katulad ng inaasahan, wala roon si Boyet. Marahil ay natakot itong bumalik sa pangambang baka ipadampot ito ni Emily sa mga pulis. Paano pre? Alis na muna ako ha. Kailangan ko lang mamili sa bayan. Kapag may kailangan kayo, tawagan mo lang ako agad. Ate Emily, kainin niyo po yung prutas na binili ko ha. Makakabuti po yun sa inyo. Maraming salamat, Brando. Mag-iingat ka sa bayan, ha? Bawi ako sa iyo next time pre. Pag-andar ng sasakyan ay saka lamang sila pumasok sa loob ng bahay. Napatigil si Emily sa sala habang hawak-hawak ang mag-aanim na buwan niyang tiyan. Malungkot ang mukha nito. Magpahinga ka na muna sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Babantayan ko kung sinong lalapit sa bahay. Kapag umuwi si kuya, paalisin ko kagad. Magpahinga ka na rin. Alam kong pagod ka. Pag mo akong intindihin, ayos lang naman ako eh. Naiwan si Norbel sa sala. Binuksan na lamang nito ang TV at nanood. Hapon pa lang naman noon pero antok na siya. Kaya makalipas lang ang 5 minuto, hindi na namalayan ni Norbel na nakatulog na pala siya. Dakong 7:00 na ng gabi nang magising siya. Nakakarinig kasi siya ng mabibigat na paa sa kanilang bubong. Namulagat ang kanyang mga mata nang biglang pumasok sa isipan niya ang aswang. Sunod niyang naalala ay ang hipag niyang buntis. Nagmamadali siyang pinuntahan si Emily. Pagbukas ng babae ng pinto, alam at nararamdaman na rin pala nito kung ano ang nasa bubungan nila. Isinarado nila ang pintuan at ang bintana. Pinaupo ni Norbel ang babae sa kama. Habang siya naman, pumwesto siya sa bintana at pasimpleng nakikiramdam sa labas. Ate Emily,
May load ka ba? I-text mo si Brando. Sabi mo pumunta siya rito. Isama niya kamo si Aling Mara. Hindi nagsayang ng segundong babae at agad na sinugod ang sinabi ni Norbel. Nag-reply naman agad si Brando at sinabing pupunta ito. Ilang minuto pa ang lumipas, palakas ng palakas ang mga yabag ng paa sa bubungan. Hindi lang isa ang nararamdaman nila. Palagay ni Norbel, hindi bababa sa 4 na aswang ang umaaligid sa bahay nila. Narinig nilang may kumalubog sa sala. Sumilip si Norbel sa butas ng pinto. Nakita niya sa sala na nawasak na nang may kung sinong nagpupumilit na pumasok. Parang binabangga-bangga ang pintuan sa sala. Dahilan para mas lalong kabahan si Norbel at Emily. Norbel, ano gagawin natin? Paano kung makapasok sila sa sala? Makakapasok na rin sila rito. Kumalma ka lang. Nararamdaman ko makakarating sila Brando rito. Natigil ang kanilang pag-uusap na makarinig sila ng pamilyar na boses para kay Norbel. Isang matandang lalaki ang nasa harapan ng main door. Ito! Sinado ito! Nandito lang ako kasi may gusto lang sana akong isauli sa inyo. Naiwan nyo kasi yung tsinelas ng buntis kanina sa ospital. Pwede bang buksan nyo ang pinto? Nang sa ganun maibalik ko itong tsinelas na ito. Hindi natin siya pwedeng pagbuksan. Malakas ang kutob ko na aswang ang janitor na yan Iho naman! Natitis mo bang mahamugan ng isang matandang lalaking katulad ko? Malamig dito sa labas Baka pwede naman papasukin mo para naman makapagkape ako. O baka naman, iniisip mo na isa akong aswang. Ang sunod nilang narinig ay tawa ng matandang lalaki sa labas. Para itong nabubuang. Halatang gusto lamang na magkaroon ng pagkakataon na makapasok. Noong mga oras na yon, nanindigan si Norbel na kahit na anong mangyari, hindi sila lalabas ng silid na yon. Pero sa mga sumunod na sandali, naging kakilakilabot na ang mga nangyari. Nawasak na ang pintuan ng kanilang sala. Nakita ni Norbel sa maliit na butas na nakapasok na si Mang Nano sa sala nila. Kasama nito ang 3 aswang. Dahil maliwanag sa sala, kitang-kita ni Norbel sa maliit na butas na yon ang nakakatakot nilang mga anyo. Pasensya ka na, iho. Pero napilitan na akong pumasok Gustong-gusto ko na kasing maisauli ang tsinelas na ito sa babae kasama mo. Ayusin ko na lang ang pinto niyo bukas. Pero sa isang kondisyon. Ibigay mo sa akin ang buntis na yan. Nang gumalaw na ang doorknob ng pinto ng silid na yon, doon na kinabahan ng sobra si Norbel. Dinampot na niya ang flower vase na nasa gilid ng kama. Ano ang gagawin natin, Norbel? Ayoko pang mamatay. Madadamay ang baby ko. Kainis, nasaan na ba sila Brando? Iho, bibigyan kita ng pagkakataon makapili ng magiging kapalaran mo. Kung ibibigay mo sa akin ang buntis na yan, hindi kita idadamay. Pero kung hindi ka makikinig sa akin, pwede kayong mamatay ng magkasabay. Anong pipiliin mo, ha? Noong mga sandaling yun ay napilitan na si Norbel na sumagot. Naisip niyang pahabain ng usapan para kahit papaano makagawa siya ng oras para kina Brando. Bakit niyo ba ito ginagawa? Wala naman kami kasalanan sa inyo Bakit namin ito ginagawa? Kasi nagpakita kayo sa lamayan. Doon nagsimula ang lahat kung bakit naging ganito ang kapalaran yung dalawa. Kumagat kayo sa batibong. Kayo ang pumatay kay Aling Norma? Kami nga. Ano naman gayon? May gagawin ka bang lalaki ka? Sigurado kung nanginginig na ang itlog mo ngayon habang iniisip kung paano kayo makakatakas sa silid na yan. Nagmamakawa ako sa inyo. Nakiusap. Huwag niyo po kaming guluhin. Gusto lang naman naming mabuhay ng mapayapa pasensya ka na talaga, iho. Pero kaming mga aswang, kailangan din naming mabuhay. At para mabuhay kami, kailangan namin makakain ng masarap na sanggol. Sabay-sabay na umangil ang mga aswang na nasa sala. Gagawin ko ang lahat, huwag niyo lang saktan ang buntis na ito. Gagawin mo lahat. Sigurado ka ba sa sinasabi mo?
Oo, kahit mangidnap pa ako ng ibang buntis para ibigay ko sa inyo, gagawin ko. Huwag nyo lang patayin ng babaeng ito. Nagmamakawa ako sa inyo. Alam mo, parang magandang ideya ang sinasabi mo ha. Ang kaso nga lang, ngayon kami nagugutom eh. Hindi na kami makakapaghintay pa. Kaya, paalam iho. Total, pinili mong mamatay kasama siya. Wala na akong magagawa. Sinipa ni Mang Nano ng malakas ang pintuan. Bumungad kina Norbel at Emily ang matandang lumilitaw-litaw pa ang matulis at mahabang dila. Nakakapanindig balahibo rin ang tatlong kasama nito na parang tulad ng matanda, naglalaway na rin at parang takam na takam. Mga kasama, magpakabusog kayo ngayong gabi. Napayakap at napapikit na lamang si Emily nung mga sandaling yon. Lalapit na sana mga aswang sa kanila pero bigla na lamang nabasag ang bintanang salamin sa silid. Nakita ni Norbel ang kaibigan niyang si Brando sa labas. Meron yung baril at agad na pinaputukan sa loob ng silid ang mga aswang. Dahil sa ginawa ni Brando ay nataranta sila Mang Nano. Kanya-kanya na silang pulasan. Pero nang nasa sala na sila, nakasalubong naman nila ang matandang si Aling Mara. Hawak-hawak nito ang latigo. Hinagupit ng matandang babae ang mga aswang. Nang tama ng isa ay nangisay-ngisay itong gumagapang palabas ng bahay. Hindi na nakapalag ang mga aswang nung oras na yon. Nagmamadali ng umalis sa mga aswang at kung saan-saan na sumuot. Pusta, nasaktan kayo. Wala naman nasaktan sa amin. Maraming salamat at nakaabot kayo. Akala namin mamamatay na kami. Iyak ng iyak ang babaeng si Emily. Nanginginig ito sa takot. Halos kalahating oras din nilang pinapakalma ang buntis. Mabuti na lang ay nahimasmasa na rin ito kaagad. Mabuti pa. Doon na muna kayo sa bahay ng tiyuhin ko sa bayan. Wala naman nakatira doon eh. Sa akin ipinagkatiwala ng tiyo ko yung bahay na yun kaya anytime pwedeng-pwede nating magamit. Ate Emily, kailangan na nating umalis dito. Ihanda ko lang lahat ng gamit na dadali natin. Tinulungan na ni Brando si Norbel sa pag-iimpake para mas mapabilis sila. Nang matapos ay agad na rin silang bumiyahe paalis. Mag-aalas 12 na ng gabi nang makarating na sila sa bayan. Kahit na papaano, naging kalmado at kampante na rin ang kalooban nila. Marami-rami na kasing tao at kabahayan sa bayan. Bukod pa roon ay higit na mas maliwanag din. Kaya naman naniniwala sila na hindi na sila susundan sa lugar na yon. Pasensya na kayo ah. Hindi ko lang nalinis to eh. Medyo malikabok lang. Yung dating caretaker kasi nito nagpunta na sa Maynila. Kaya yan, wala na naglilinis. Sigurado ka bang hindi naman magagalit ang may-ari nito? Ay, wag ko kayo mag-alala. Nasabihan ko na si Tiyo kanina at sinabi kong for emergency lang. Pumayag naman. Hindi po. Pero ang malaga nandito na tayo. Loko-loko ka pala eh. Nilinis na muna ni Norbel at Brando ang silid na tutulugan nila. Sinunod naman nila ang sala. Maya-maya lang ay nakatulog na rin ang buntis sa silid. Habang silang tatlo naman ay nasa sala lang na nag-uusap. Nagsimula ang lahat ng ito dahil nakita nila ang buntis sa lamay. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang sanggol sa tiyan ng hipag mo. May mga ugali ang mga aswang na kahit na anong mangyari, gagawin nila ang lahat, makuha lang ang gusto nila. At sa susunod na mga araw o gabi, alam kong mas magiging desperado na sila. Aling Mara, ano bang pwede natin gawin para matigil na ito? Dalawa lang ang pwede. Patayin sila o kaya umalis kayo at pumunta sa lugar na hindi na sila makakasunod pa. Bumuntong hininga si Norbel. Bigla na lamang sumakit ang kanyang ulo sa kakaisip sa mga nangyayari. Matapos ang kanilang pag-uusap, naisipan na rin ni Norbel na magpahinga. Malakas naman ang paniniwala niya na kahit papaano, pansamantala silang nasa ligtas na kalagayan. Kinaumagahan, sabay-sabay silang kumain sa sala. Nakapagluto ang matandang si Mara ng kanilang umagahan. Tahimik at payapa ang umagang yon para sa kanila. Kaya naman, kahit na papaano, ay nakakainga na rin sila ng maluwag.
Pagsapit ng 10:00, nagpaalam na sa kanila si Brando. Kailangan na kasi nitong pumunta sa trabaho para sa produksyon ng isang TV commercial. Ako na lang ulit ang magsasabi kay Derek kung bakit ka wala. Asikasuhin mo na muna si Ate Emily. Maraming salamat pre ha. O sige, mag-ingat ka sa biyahe. Naiwan na lamang silang tatlo sa bahay. Pero kinahapunan, kinailangan na ring umalis muna ni Aling Mara. Ayon dito, may kukunin siyang pangontra sa aswang na manggagaling pa sa kapwa nito albularyo sa kabilang baryo. Si Norbel at Emily naman ang magkasama. Wala na ang ilangan na namamagitan sa kanila. Sa lahat ng nangyari, parang nakalimutan na nila kung ano man ang kanilang ginawa. Idip lang ako rito sa sala. Kunin mo na lang yung laptop ko sa bag. Manood ka habang tulog ako. Gisingin mo na lang ako kapag may kailangan ka ha. Sige, magpahinga ka na muna. Alam kong hindi ka pa nakakatulog mula pa nung nakaraan eh. Ngumiti na lamang si Norbel at niyakap na ang maalikabok na unan. Pumunta naman ang babae sa silid. Maimbing ang tulog ni Norbel nung mga sandaling yon. Hindi pa siya magigising kung hindi pa siya aalugin ng binatang si Brando. Natataranta ang mukha ni Brando nang makita niya ito. Namulagat din ang mata niya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Pre, wala na si Ate Emily sa kwarto. Wala rin sa ibang kwarto. Hinanap ko rin sa labas. Wala! Napabangon si Norbel pagtingin niya sa orasan ay 9:00 na pala ng gabi. Buisit! Napahabang tulog ko. Kainis! Buisit! Buisit! Nang mag-vibrate ang cellphone ni Norbel, agad naman niya yung kinuha sa kanyang bulsa at binasa ang text message na naroon. Kailangan kong bumalik sa bahay. Huh? Umuwi dun si Ate Emily. Mag-uusap sila ni Kuya. Hindi. Hindi siya pwedeng pumunta sa bahay. Baka abangan siya ng mga aswang doon. Naku, nalinti ka na. Halos madabata pa silang dalawa nang sumakay sila sa kotse. Dala-dala ulit ni Brando ang lisensyado nitong baril. Habang nasa biyahe sila, sobrang bilis ng tibok ng puso ni Norbel. Lalong sumasakit ang sentido niya kapag iniisip ang panganib na naghihintay kay Emily. Batid kasi ni Norbel na malaki ang tsansang bumalik ang mga aswang doon. Kaya naman hindi mapalagay ang kalooban ng binata. Sinisisi niya ang kanyang sarili na kung hindi sana napahaba ang kanyang tulog, hindi sana makakaalis ang buntis. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe dahil sa banggaan na nangyari sa isang kalsada, nakarating na rin sila sa kanilang lugar. Pinarada agad ni Brando ang sasakyan sa gilid. Sa labas pa lang, nararamdaman na agad ni Norbel na meron ng nangyayaring masama. Dali-dali silang tumakbo papasok ng bahay. Pagdating nila sa sala, inabutan nila si Boyet na nanlalaki ang mga mata. Nakatingin yun kay Emily na nakatihaya sa sahig. Duguan, nakabuka ang tiyan at wala ng buhay. Emily! Hindi! Anong nangyari kay Emily? Wala akong ginawa sa kanya, Norbel. Nagkasundo lang kami kanina na mag-usap para sana sa opisyal na paghiwalay namin. Pagdating ko dito yan na ang nadatnang ko. Maniwala ka, wala akong ginawa. Marami itong naglakad sa babae. Parang gumuho ang mundo ni Norbel noong mga sandaling yon. Hindi kinakaya ng kalooban niya na tingnan ang brutal na pagkamatay ng babae. Kahit na alam niyang aswang ang gumawa nun kay Emily, hindi niya mapigilan ng sarili na hindi sisihin ng kanyang kuya. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Kuya eh. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Ate Emily. Oh, bakit ako? Sinabi ko naman sa iyo na wala akong kinalaman dyan, di ba? Nagulat din ako kung tinrato mo lang sana siya ng tama. Kung minahal mo siya ng maayos, kung hindi ka lang sana ng babae, hindi siya aabot sa ganito. Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Biglang inagaw ni Norbel ang baril kay Brando at agad na tinutok sa kanyang kuya. Norbel, bitiwan mo yan. Pag-usapan natin to ng maayos. Nakikiusap ako sa iyo, tol. Pre, wag. Hindi maganda ang gagawin mo. Hindi to ang tamang panahon para magsisihan. Aswang ang kalaban natin dito. Aswang ang pumatay kay Emily. Ibalik mo sa akin yan, pre. Wala akong pakialam. Yung mga taong katulad mo, Kuya, dapat hindi na nabubuhay sa mundong ito eh. Wala kang kwentang asawa. Napalingon-lingon sila sa labas nang marinig na tila may mababangis na hayop. Umaangil ang mga yun sa labas. Dahil doon,
Pansamantalang natigil ang tensyon na namamagitan sa magkapatid. Ano yun? Pre, bumalik sila. Mukhang pati tayo tatapusin nila. Wala nang nararamdamang takot si Norbel sa mga pagkakataong yon. Sa halip, mas gustong-gusto niyang makaharap ang mga aswang. Nang sa ganun ay maiganti niya ang pagpatay kay Emily. Mga aswang! Magpakita kayo! Magtusta kayo hanggang kamatayan! Isang malakas na tawa ang narinig nila sa bakuran. Pagtingin nila roon ay nakita nila si Mang Nano na may dugo-dugo pa ito sa bibig at dibdib. Galit na pinagbababaril ni Norbel ang matanda. Pero dahil likas na maliksi ang matandang aswang ay nakailag yun. Tumuntong yon sa taas ng puno ng nyog na nasa gilid. Sinabi ko naman sa iyo, iho. Ingatan mo ang babaeng yon para hindi mapahamak, di ba? Pero anong ginawa mo? Hinayaan mo mag-isa! Walang iya ka! Bumaba ka dyan! Papatayin kitang aswang ka! Tumawa lang ng tumawa ang matanda. Ilang beses na pinagbababaril ni Norbel yun pero dahil hindi naman ito eksperto sa paghawak ng baril, hindi niya yun magawang tamaan. Pre, inubos niya lang ang bala mo. Itira mo yan sa iba pang aswang. Hindi nga nagkamali si Brando. Naglitawan ng mga aswang sa bubungan, sa gilid at sa mga puno. Nung pagkakataong yon, alam na ni Norbel na nasa alanganing kalagayan na sila. Pero dahil sa nag-uumapaw niyang galit, hindi na rin siya nakaramdam ng takot. Pinagbababaril niya ang mga nasa bubungan. Sa puntong yon ay nakatama na siya ng ilang aswang. Nagbagsakan yun sa lapag. Habang nangyayari yun ay nasa gilid lang si Boyet. Parang batang takot na takot. Wala akong pakialam kung mamamatay ako rito! Sa kasamaang palad, naubusan na siya ng bala. Nasa aktong aatake na siya ng isang aswang pero humarang ang kanyang kuya Boyet. Tinamaan si Boyet ng mahabang kuko ng aswang. Tumagos pa yon sa kaliwang balikat. Paghugot ng aswang ay nasa luyo ni Norbel. Sige na, tumakas na kayo. Dali! Hindi makapagsalita si Norbel. Hindi niya inakala na gagawin yun ng kanyang kuya. Pero sa halip na matuwa, mas lalo lang siyang nagalit. Naisip niya kasi na paraan yun ni Boyet para takasan at hindi na pagbayaran ng mga ginawa nito kay Emily. Bakit mo to ginawa? Kahit kailan talaga, sakit tuwag eh. Tatakasan mo na lang ng ganito mga ginawa mong hindi maganda sa asawa mo. Napaka makasarili mo. Patawarin mo ako. Ayaw ko lang mawala ka, bunso. Tuluyan ng humagulgol si Norbel. Kahit na naging siraulo ang kanyang kuya Boyet, hindi pa rin naman nawala ang pagmamahal niya rito. Kaya naman masakit para sa kanya na mamatay ng ganon ng lalaki. Namalayan na lang nila na napapalibutan na sila ng mga aswang. Habang nakatingin sa kapatid na wala ng buhay, tanggap na ni Norbel na hanggang doon na lamang ang lahat. Iha, pasensya ka na talaga. Pero ang kabayanihan mo dito na matatapos. Teka, anong gagawin niyo sa amin? Ano pa ba? Di kakainin. Unti-unti nang lumapit sa kanila ang mga aswang. Buti na lang biglang dumating ang matandang si Mara. Kasama na nito ang anak nitong pulis na may daladalang Armalite. Aswang yan, anak! Ratratin mo! Walang nagawa si Mang Nano. Hindi sila nakapaganda ng ratratin sila ng anak ni Aling Mara. Nang isay-ngisay ang mga aswang at agad na nagbagsakan sa sahig. Ilang minuto lang nalagas na agad ang mga aswang. Maging si Aling Mara ay naiyak na lang din ng nadatnan ng nangyari. Hindi to makapaniwala na 3 sa mahalagang tao sa buhay ni Norbel ay sabay-sabay na nawala. Iyak ng iyak si Norbel noon. Para siyang masisiraan ng ulo. Hindi niya magawang matanggap na nawala ang kanyang kuya at ang babaeng si Emily. Pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Sa nangyaring trahedya na yon, sobra-sobrang depresyon ang dinanas niya. 1 linggo matapos ilibing ang dalawa, nagpatingin na si Norbel sa espesyalista. Dahil kada gabi na pipikit siya, lagi niyang nakikita ang duguan na katawan ni Boyet at Emily. Hindi rin mawala-wala ang imahe ng aswang sa utak niya. Lumipas ang 1 buwan, nakabilik na rin sa Maynila si Norbel. Kahit masakit, kinailangan niyang makausad.
Iniwan niya ang bangungot na nangyari sa lugar na yon. Nabalitaan na ng management yung nangyari sa kuya tipag mo. Hindi ko nga alam kung sinong nagsabi. Wala naman akong sinasabi sa kanila. Sinabi ko, Ha? Akala ko ba walang makakaalam maliban sa pamilya mo? hindi naman sila naniwala na dahil sa aswang kaya nawala si Kuya at Emily. Nag-resign na rin naman ako kanina. Kaya wala nang dahilan para araw-araw nilang isipin na may kasama silang nababaliw. Ay, gagi. Pasensya ka na, di ko sinabi sa'yo. Sa ngayon, gusto ko na lang munang manahimik. Susubukan kong makamove on sa mga nangyari. Sige pre, naiintindihan kita. Wala namang problema sa akin eh. Basta, kapag kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. One call away lang naman ako, alam mo yan. Maraming salamat pre ah. The best ka talaga. Huminto na ang sasakyan sa tapat ng bahay na uupahan ni Norbel. Nagdesisyon siya na magsarili ng bahay para mas madali niyang makuha ang peace of mind na gusto niya. Matapos nilang ipasok ang mga gamit sa sala, nagpaalam na rin sa kanya si Brando. Napangiti na lamang si Norbel. Malaki ang pasasalamat niya sa taong yon dahil sa dami ng naitulong nito sa kanya.